Kita na yung screen ko? Yes, sir. Yes, sir. Okay, now for the drawing shapes naman, meron na tayong naka-upload dito. Da-download nyo na lang to sa Google Classroom. Meron na siyang guided lines kung ano bang shape yung kailangan yung create. Tapos, yung pinakahuli is itong robot. So, gagawa kayo ng robot figure using shapes lang. Okay, so paano nyo gagawin yan? Download nyo yan. Ito na yung magiging guide nyo. Tapos, pag na-download nyo, ito na siya. Actually, magkaiba. Yung nasa Google Drive, ay yung nasa Google Classroom, image lang siya. Ito kasi may mga shape na. Okay, para hindi nyo ako madaya. Okay, now, una nyong gagawin is lagyan ng pangalan. Record screen. Ay. Sige, ganito. Mamaya kayo mag-record screen kapag tapos na yung gawa nyo. Okay, i-demo ko muna kung paano gagawin to. Again, nakikita yung screen, tama? Yes, sir. Okay. Now for the first, meron tayong square dito. Paano natin siya gagawin? Ngayon, madadagdagan na yung tools na gagamitin natin. So, magkakaroon na tayo ng rectangle tool or shape tool. Okay? So, now, kailangan natin i-duplicate tong shape na to. So, paano natin siya gagawin? Kailangan makapag-create tayo ng square shape din dito by using this rectangle tool. Tapos, create lang tayo ng shape. Okay? Now, ang nangyayari, mouse lang ginagamit ko. Naka-hold lang ako sa left click. Hindi perfect square yung nagagawa ko. Okay? So now, para maging perfect square siya ng madaling paraan, yung hindi yung sisipatin mo pa, perfect na ba to? Ganyan, okay na ba yan na ganyan? O, para hindi ka na magsipat, pwede nyo i-hold yung shift para kahit anong galaw nyo dun sa mouse, perfect square yung makukuha nyo. Okay? Even siya all sides. So like ganyan, for example, ayan, naka-hold ako ng shift. Tapos, yan. Now, kailangan natin siyang i-move doon. Kailangan natin palitan yung tool natin as selection tool para maka-move tayo ng shape. Okay? So, lapitan lang natin. Gumagamit ako ng zooming, di ba? Now, pwede na to. Lakayan lang natin ng konti para sumakto dun sa shape. Shift lang ulit. Kapag Alt naman, hinawakan niyo yung Alt, dun siya sa center magbabase. Okay? Para lang makita niyo yung difference. Pag Shift lang hawak ko, hindi gumagalaw yung side na to. Kahit anong gawin ko. Okay? Pag dinagdagan ko ng Alt, yung center yung magiging niya. Nakalimutan ko yung term. Basta yan. Nakikita niyo na lang yung difference. Okay, umuulit natin. Alt plus Shift para ma-resize ko ng maayos. Yan, okay na. Now, meron lang naging problema kasi merong outline na kulay itim yung shape natin, which is dapat wala, kagaya nito. So again, paano natin tatanggalin yung outline? Pupunta ulit tayo dito sa control natin. Nandito, meron tayong fill, and then ito yung outline. So para matanggal natin yung block na outline, fill lang natin yung drop down list, and then yan, select lang natin yung no outline. None. Okay na siya, wala na siyang outline. Okay, now, ano pa yung problem? Ano pa yung difference dito sa shape na to? Yung curve niya. Okay, so paano natin makukuha yung curve na to? Again, select lang natin ulit. Tapos may makikita kayong upon selection tool, tapos select nyo yung shape. Meron kayong makikitang apat na bilog dun sa corner niya. So pag dinrag nyo yan pababa, makikurve nyo yung lines na ay yung edge dun sa lahat ng shapes. Okay. O yan, okay na siya. Pareho na siya nung square natin. Nakuha. Next naman is yung ating triangle. So, paano po naman tayo mag-create ng triangle? Rectangle tool pa rin yung gagamitin natin. Pero, papalitan natin siya. So, nakikita nyo, meron siyang arrow dito. Click nyo lang yon. Right click pala, sorry. O, pagka right click, meron siyang different shape na pwedeng gamitin. So, dito, since triangle lang gagamitin natin, kailangan natin gamitin is yung star tool. So, triangle yung gagamitin, bakit star? So, kaya star tool gagamitin natin kasi by default, naka-star siya. So, kapag nag-create ka dyan, star lalabas.
Paano ngayon niya magiging triangle? Delete ko lang. Para maging triangle dyan, click lang kayo ng isa, left click yon. Tapos, makikita nyo dito, yung radius niyan, ibig sabihin, yung kabuuang shape niya. So, triangle naman yung kailangan natin. Ilan bang merong points or sides yung triangle? 3. So, gagawin lang natin 3 points to. Tapos yung sa size, pwede naman natin i-edit mamaya kahit hindi nyo muna galawin. Okay, now kapag okay na yan, ayan, meron na kayong triangle. Tapos, i-resize lang natin siya. Balik ulit ng selection tool. Saka natin, lock dito. Okay? So now, resize ulit natin para maging ka-shape. I'm holding Shift plus Alt. Ayan. And then kapag ka maliliit na movements lang, kagaya nito, pwede kayong gumamit ng arrow keys. Kaya yan. Sakto na yan, di ba? So meron kayong triangle. Next naman, paano naman to? Parang joystick. So ito is a combination of shapes lang. So syempre, gagamit ka ng circle, triangle na babaguhin mo yung size. And then mayroon tayong dalawang tawag nito, rectangle. So balik ulit tayo dito. Palitan lang natin ng rectangle tool. And then, unahin na natin yung bilog. Okay? So pag circle, ganoon lang din. Ellipse tool naman gagamitin natin. Okay, pagka ellipse tool, pwede na tayong gumawa ng bilog. Now again, paano nga ulit para maging perfect circle kagaya ng explanation ko kanina dito? Para pare-pareho yung sides niya. Anong gagawin? Anyone na lang. Ha? Press shift. Yung sheet? Yung Shift. Ano ulit? Press shift po. Press shift. Wala ko shit key. Okay, so tama si Echa. Kapag gagawa ng circle or ellipse tool, pwede nyo i-hold yung shift para maging perfect circle na yan. Okay, kung gusto nyo gawin, pag sinamahan nyo ng alt, dun siya magbabase sa center niya. Okay, yun. So, yun yung mga techniques para mas mapadali kayo. Okay, now, resize lang ulit natin siya. Yan, tama na, di ba? Meron na tayong circle. Now, ito naman yung kunin natin. Triangle lang yan, balik tayo. Start tool ulit, tapos, ayan, naka-3 naman siya. Uy, yan laki. Resize lang natin. Okay, now, kapag magre-resize, unahin nyo muna itong width niya. Tapos, since pareho sila ng kulay, kapag hindi sila selected, ayan, ganyan yung magiging itsura niya. Pero magkaiwalay na shapes yan. Diba? Now, dito naman tayo, rectangle naman. Kagaya niyan, kasi auto settings yung ano niya, kung ano yung ginamit nating settings kapag gumamit ng rectangle, nag-auto save. Kagaya niyan, naka-curve yung last niya. So kapag nag-create ka ng panibago, naka-curve din. So paano natin papalitan? Ganun lang din. I-move out lang natin tong circle na yan. Ganun lang. Okay na? Tapos, para hindi ka na kayo madali, pwede ko na pang nagturo. Sige, duplicate nyo na lang. Tapos, resize nyo na lang. So, anyone na nakakaalam kung paano mag-duplicate ng ganun? Alam nyo siguro, no? Okay na. So, nagaya na natin yung basic shapes. Meron na tayong square, triangle, sa aking joystick. Now, ang pinakamahirap na part is ito. Yung robot. Now, paano nyo naman po gagawin yung robot? So, ganun din. Parang pinagduktong combination of shapes lang. Tapos, syempre, pag dito, may kasama ng layering. So, marami na yan eh. O, kumbaga, ito, meron ka ng shapes dito. Lalagay mo na dyan, di ba? Tapos dito rin. Okay, nga, pwede nyo yan i-shortcut. Okay? So, kagaya ng ginawa ko kanina, na-duplicate ko siya while holding Alt. Tapos, drag and move ko lang yung shapes na gusto ko na makuha. Okay, ganun na. Nakuha. Sagot nga ako, nasusundan pa. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now, dito naman tayo sa robot.
Shapes lang gagamitin natin. So, depende, it's up to you kung saan nyo gustong sumilan. Pero ito, meron na kayo nito, di ba? Tama? Ito na yun eh. O, duplicate nyo na lang yan. Okay? So, para ma-select, lagi kayo dapat dito naka-selection tool ka para pag-select kayo ng selection, pwede nyo i-select lahat ng buo. Tapos, para ma-duplicate siya, hold nyo yung Alt. Pag naka-hold yung Alt, nakikita nyo yung mouse cursor. Ayan. Nagiging dalawa. Tapos, duplicate nyo na dito. Okay? Tapos, re-resize nyo na lang siya. Uy, sumako. Pwede na to. Ayan, meron na tayong hot robot. Okay, now dito naman sa kabila, ang gagawin natin is tignan natin kung pwede to. Na-discuss na natin kung paano mag-rotate. Tama ba? Na-discuss ko na to. Ay, arrange pala yun. Okay, pag i-rotate nyo, pwede by using this. Pero mas maganda kasi kung by angle kayo or may sukat. O, pwede nyo right-click tapos tawag dito. Transform and then rotate. Rotate nyo into 90. Ayan, para sakto. Tapos huwag nyo na lang dito. Magka-size din naman pala siya. Okay, ganun din doon sa kabila. Okay. Pwede gawin nyo dito naman. Another technique to. Transform. Pwedeng reflect naman. Tapos copy. Ayan, vertically. Kapag vertically, ibig sabihin, vertical, makakopy yan. Meron ka ng dalawang shape. Hindi pala naka-group. Sige, huwag muna. Duplicate nyo na lang. Kasi hindi pa siya naka-group. Kaya kapag ginawa natin, naiiwalay. Pupunta rin naman tayo doon. Na-advance lang ako. Transform and then rotate. Kung 90 siya, gawin natin 180. Uy, ano nangyari? Ba't wala yun sa ulo? Balik natin ito. Bago na kasi. Okay lang yung mga simple tricks ha. Pwede kayong mag-duplicate. So now, meron na kayo. Ang gagawin naman natin is itong muka. Okay, so dito, wala na tayo pwedeng kunin na shapes dyan. Gagawa na kayo ng bago. Okay, rectangle tool ulit. Tapos, kunin natin yan. Okay, so meron na tayong ulo. Now, ang gagawin naman natin yung mata. Now, dito medyo malilito kayo. Kasi, magkakapatong-patong na siya. Okay, for example, kailangan natin ng bilog. Gawa tayo ng ellipse tool, holding shift. Ulit lang. Dito ako gagawa. Anong kulay ng mata niya? Puti, yung nasa gitna. Puti. Okay? So now, yung puti na yan is, pag nilagay natin dito, hindi natin siya makikita. May shape pala doon, kaso kulay puti. Kaya lang natatakpan. Kasi nga pareho ng kulay. Na ang gagawin natin, kailangan natin mag-create ng shape, yung outer part niya, na dapat ang kakulay ng background. Okay, another tool ulit, another ellipse tool, tapos yan. Now, paano natin papalitan yung kulay nito? Okay, pwede tayong gumamit nito while habang nakaselect yung layer na yan na circle, kunin nyo tong eyedropper tool. Okay?
Eyedropper tool na yan, kung saan nyo itutok, mouse cursor nyo, yun yung kukuhain niya ang fill color. Kagaya niyan. Okay? So, makulay na siya ng background. Now, lagay natin sa gitna to. Yun. Yun lang. Kagaya niyan, hindi siya, since na nauna natin i-create yung mas maliit na layer o yung kulay puting circle, dun siya napupunta sa likod. Now, ano nga ulit yung shortcut keys para mapunta natin siya sa harap? Botoy. Kalimutan ko din. Shift yata, tapos ang pinakamadali, ganyan. Control Shift, tapos close bracket. Ayan, napunta na natin siya sa harap. Okay? Para lang malinaw, lipat natin dito. Tapos, alay natin siya dito. Yan. Okay, di ba? Tapos, nakasalit yun. Ano? Sige, lipat na natin dito. Tapos, mag-select ulit ng ganyan bago mo ilipat yung mata dito. Now, para hindi ka na gumawa ulit, since na-selected yung dalawa, hold Alt, duplicate. Tama ba? Nakukuha niyo ba? Yes, sir. Yes, Okay. sir. Now, susunod-sunurin nyo na lang yon. So, 2 colors lang naman yan, white saka maroon. Feeling ko maroon siya. Yung background. Tapos, para hindi rin kayo malito, pwede kayong gumamit itong layer. Ha? Okay, kagaya na ito, pag nag-drawing kasi kayo nito, yung mga layering nyo, sama-sama. Dalawa siya eh. Isang guides. Yung image. Tapos ito yung drawing. Sasama-sama yan dyan. Okay? So kung paano yung nakapag-understanding naman na kayo ng layers, yun, ma-apply nyo ngayon yan dito. So dadami yung shapes nyo, dadami din yung layers na nandito. Wala na kayo kung paano nyo siya identify yung ganyan. Ha? Okay, now pagdating naman dito, bahala na kayo kung paano yan. Ha? So ganun pa rin naman yan. Shapes lang, rectangle. O, tapos ito, rectangle lang din naman to. I-curve nyo lang yung shape nyo. Sukatin nyo na lang. Tapos, curve nyo lang na ganyan. That's it. Meron na. Tapos duplicate nyo na lang yan ng duplicate. Okay. Now, pag natapos nyo nang gawin yan, for example, meron lang kayong last part bago kayo mag-start ng record screen para hindi humaba. Okay, for example, ito na lang yung gagawin yung shape. Yung circle na yan, panapos nyo na to. Dapat, i-record nyo na yung screen. Okay, pagka-record ng screen, ganyan. Depende, it's up to you. Pwedeng ito yung huling gawin mong shape. Dapat naka-record na para hindi humaba yung record nyo. Tapos, pag ganyan na, natapos yun yan. Okay, for example, ito. Sabi ko lang yan, ha. Hindi ko kasi duplicate ko eh. Diba? Tapos agad. Pero hindi niya pwedeng gawin yan, na. Isa-isa yan. Okay, for example, ayan, ito na, last shape na. So, pag ganyan na, isa na lang kulang, mag-screen record na kayo, tapos, habang naka-record, gawa na kayo ng shape. O, pwede nyo i-duplicate na lang to. Pag na-duplicate na yan, pakita nyo ng buo sa screen, tapos, magta-type kayo ngayon ng pangalan nyo dyan. Tapos, lagyan nyo, after ng pangalan, drawing shape. Okay, pag walang pangalan, yung ipapasa nyo. Pag nakita ng ganyan, stop nyo na yung recording, save nyo na, upload sa Google Drive.
Now, kapag hindi ko nakita na kayo yung nag-type ng pangalan dyan, ibig sabihin, nangopya lang kayo. Okay? So, kailangan makikita, gumamit kayo ng text tool sa last part, tapos pangalan nyo, and drawing shapes. Kailangan makikita sa screen, ha? Okay, nakuha ba? Yes, sir. Okay. So, again, ha, kapag naka-screen record na, i-upload nyo doon sa Google Drive folders.